Good day po sa lahat, si Fiscal EJ po ito. Matapos ang Senate at Congressional hearings, napabalita na may ilang kongresista at senador na nagbanta na magsasampa ng kasong libel laban sa mga witnesses tulad ng Diskaya couple at kay Bryce Hernandez dahil sa kanilang testimonya tungkol sa umano'y kickbacks. Pero kung susuriin natin ang batas, mali po iyon. Hindi pwedeng maging libel ang mga pahayag ng mga witnesses kapag ginawa ito sa isang opisyal na Senate o Congressional inquiry. Bakit? Dahil ang mga pahayag nila ay sakop ng tinatawag na absolutely privileged communication. Ano ang ibig sabihin nito? Sa batas ng libel, may mga pagkakataon na ang isang nakakasirang pahayag ay hindi maaaring maging basihan ng kaso. Ang ganitong mga pahayag ay tinatawag na privileged communications. May dalawang uri nito. Una, we have the so-called qualifiedly privileged communication. Halimbawa, kung nagsalita ka ng may good faith at may legal o moral duty na magsabi, protektado ka laban sa libel. Pero kung mapapatunayang in bad faith o may mali siya ang pagkasabi mo, pwede ka pa rin kasuhan. Pangalawa, we have the so-called absolutely privileged communication. Ito ang pinakamalakas na proteksyon. Kahit pa nakakasira ang pahayag o ginawa ng may mali siya o in bad faith, hindi ito pwedeng kasuhan ng libel. Kasama rito ang mga pahayag na ginagawa sa mga judicial proceedings at sa Senate o Congressional inquiries. Kaya kapag ang isang testigo ay nagsalita sa ilalim ng panunumpa sa Senado o Kamara, protektado siya laban sa libel. Ano ang rason? Kasi kung papayagan ang libel cases laban sa mga testigo, matatakot silang magsalita. Ang epekto, mababaliwala ang kapangyarihan ng Senado at Kamara na mag-imbestiga in aid of legislation. Ang proteksyong ito ay mahalaga para mailabas ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit para sa iba. Kaya't mali ang banta ng ilang senador at kongresista. Hindi po libel ang remedy. Pero may kapalit ito. Hindi ibig sabihin na pwede nang magsinungaling ang testigo nang walang pananagutan. Dito na po papasok ang perjury. Sa ating revised penal code, ang krimen na ang tawag ay perjury ay ang sadyang pagsasabi ng kasinungalingan sa ilalim ng panunumpa tungkol sa isang bagay na mahalaga o material sa kaso o investigasyon. Kung mapapatunayan na nagsinungaling ang Diskaya couple o si Bryce Hernandez, pwede silang kasuhan ng perjury. At dito may kaakibat na criminal liability. Ibig sabihin, pwede silang makulong. Kaya't malinaw, maling remedyo ang libel. Ang testimonya nila ay sakop ng absolutely privileged communication, kaya't hindi sila pwedeng idemanda ng libel. Pero kung sila'y nagsinungaling sa ilalim ng panunumpa, perjury ang dapat ikaso laban sa kanila. Sa huli, hindi po ito usapin ng libel. Usapin po ito kung nagsasabi ba ng totoo o hindi ang mga testigo. So yan lang po ang nais kong ibahagi today and see you in my next video. Maraming salamat po.